Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison? Purina, naging isang ganap na bagyo na ngayong hapon ang binantayan nating low pressure area dito po sa may silangan ng Luzon at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Neneng. Si Neneng na po ang ikatlong bagyo for the month of August at 14th naman po or pang-14 ngayong 2026. Huling namataan si Tropical Depression Neneng sa layong 1,025 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at meron taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Bukod pa riyan, isa pang LPA ang may mataas din po na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Huling namataan ng ikalawang LPA dito po sa may West Philippine Sea at 460 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan. Pero ang magandang balita, maliit ang tsansa na pumasok pa itong LPA ng ating PAR at unti-unting kikilos ito patungo po dito sa may Hainan Province sa southern China. Ayon sa latest track ng Pag-asa, mananatili pong mahina ang bagyong Neneng sa susunod na 2 araw habang kumikilos po pahilagang kanluran dito sa may Philippine Sea. Pagsapit ng Huwebes, posible pong tawirin ni Neneng ang Okinawa, Japan, saka ito lalapit dito sa may northern Taiwan at posible rin po maglandfall doon hanggang humina muli bilang LPA. Ibig sabihin, hindi po ito maglalandfall sa alimang panig ng ating bansa at posible lamang mahagip ng outer rain bands nito ang Batanes and Babuyan Islands hanggang sa araw ng Huwebes. Dahil sa habagat, posible muling umabot ng hanggang 200 millimeters ang bumagsak na ulan sa 6 na lugar sa Luzon sa susunod na 24 oras. Kabilang na dyan ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Habang may delikadong ulan din po na 50 to 100 millimeters hanggang bukas po ng hapon dito po sa may Metro Manila, ganyan din sa may La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, maging dito rin sa may Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and Nueva Ecija, at dito rin po sa may Rizal, Laguna, at lalawigan ng Antique. Ka-weather, patuloy na mag-ingat sa banta ng baha, mapa-flood prone or hindi man ang inyong lugar. At iwasan pa rin ang pagdaan sa matatarik na daan na posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa. Bukas, August 19 or Quezon Day, sa Luzon, asahan pa rin po ang maulap na kalangitan at meron din pabugso-bugsong mga malalakas na ulan dito po sa may Ilocos Region, ngayon din po sa may Cordillera Administrative Region, halos buong Central Luzon, Calabarzon, dito rin po sa may northern portion ng Mimaropa, at dito rin sa Metro Manila kung saan nagkaroon nga ng mga pag-uulan ngayong araw. Minsan nagkakaroon tayo ng mga sunny periods sa morning hanggang sa early afternoon and then lumalakas po muli ang mga pag-ulan natin ngayong gabi. Posibleng magpatuloy yan bukas ng madaling araw. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, sa may eastern section, gayon din ng Bicol Region, asahan naman yung mga light to moderate rains lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Sa Manila Visayas naman po, pinakamaulan bukas, August 19, dito po sa may Western Visayas at sa lalawigan ng Negros Occidental. Habang natitirang bahagi, bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap ang kalangitan bukas at sasamahan pa rin po ng mga saglitang pag-ulan. At pagdating dito sa Mindanao, opposite po sa Luzon, fair weather conditions, maaraw for most of the day. At ibig sabihin yan, mainit at malinsangan ng tanghali lalo na from 10 a.m. to 4 p.m. kung saan delikado po ang heat index o yung mararamdamang init ng kanilang katawan. So yung mga pupunta po doon, unfortunately, maliit pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga ka-weather. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.